Posible pa rin po ba na isa sa mga una nating iharap si Ramil Madriaga? Though nung humarap na po siya ng House Committee hearing na sinabi po niya yung 125 million na gastos lang in one day. Can we say na siya pa rin, siya ang star witness natin for confidential funds? Wala naman hong tinatakda ng star witness sa kahit ano pong articles of impeachment. We will decide as we go along the trial. Kasi very important ho, mailatag muna yung pong mga dokumento on confidential funds misuse. No? So, yung pong mga PSA report, yung pong mga acknowledgement receipts involving Mary Grace Piatos. No? And then, we will decide kung sino pa ho yung mga dagdag na mga witnesses. Nakalagay naman ho si Ramil Madriaga doon po sa listahan ng mga witnesses. So, we will ask for the subpoena as soon as we get to that point. And as to identity of the first witnesses that will be presenting in connection with the confidential funds, we've already informed the court about this. So, ang nasabi ho natin dyan, ang una, House of Representatives Legislative Archives and Museum Management Service Director, tapos ho niyan, dalawang bank managers ng Land Bank of the Philippines. Attorney Tolosa, bakit po, kasi po may mga nagsasabi po na kaya daw po winidraw si Attorney Zuleika Lopez and si Captain Bello ay baka daw maging more damaging pa daw to sa prosecution than sa defense, na baka mabaliktad pa yung narrative nung pagkakakulong or yung pagkakadetain kay Attorney Lopez. So, what do you think po doon sa narrative na parang iniiwasan po ng prosecution na mabaliktad pa yung narrative na na-establish na po ng dalawang NBI witnesses po natin? Tulad ho dun sa pinaliwanag during the previous hearings and even the previous press conferences, maliwanag yung rason bakit hindi na kailangan pang ipresenta itong dalawang witnesses na to. Ang purpose ng presentation nila dapat is to help authenticate the video. Pangalawa, yung to testify regarding the surrounding circumstances when the threats were made. Pero dun sa video, tulad ho ng nasabi din ho kanina, napakaliwanag na wala nang issue sa authenticity. Ginamit nilang sariling video which proves they conceded its authenticity. At mas mahalaga doon, mismong mga abogado na ng respondent, inamin na ginawa itong threats na ito in response to the questions propounded by the senators. So wala nang question kung sinabi ba nila ng Vice Presidente itong pag-amin na meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na patay ng presidente. So that's the first, yung doon sa authenticity. Second, yung circumstances surrounding the detention. Sinabi ni Attorney Lotoc na nakita na nila itong kasunduan na patay ng presidente, hindi ito nag-ugat doon sa detention ni Attorney Lopez. Sinabi niya, napakaliwanag, nung tinanong siya, during that interview, sinabi niya, meron na akong nakausap. Ang hiningi niya dun sa tao na yon, patay ng presidente, first lady, then speaker of the house. Sinabi niya, at pumayag na siya. At binigyan pa niya ng instructions paano gawin to. Be relentless, huwag kang titigil hanggat di mo napatay. Sa makatuwid, sabi nga ni Attorney Lotoc, maliwanag, bago pa nangyari detention, may kasunduan ng patayin. So, sabi niya, maliwanag na hindi ang detention ang cause nitong kasunduan na to. Yung detention, yun lang ang pagkakataon kung kailan inanunsyo sa buong publiko na meron ng kasunduang patayin. Since hindi naman ito yung cause nitong assassination plot na ito, hindi na namin kailangan pang mag-dwell ng matagal pa sa issue ng about detention dahil nga maliwanag na hindi naman yan ang naging rason kung bakit ginawa yun. Just to answer before the next question, this is not a battle of narratives. This is a battle of evidence.
Kasi ang only relevant narrative here is basically the truth, no? At nothing precludes the defense from actually presenting Ms. Lopez when it is their turn to present the evidence. Hindi ba? So, she can have her time. Pagka ho yung pong depensa, yung pong magpipisinta na po ng ebidensya. And I think Attorney Tolosa had made it already plain na sapat-sapat na ho yung pong testimonya ni Mr. Kalilong, ni Mr. Lotok para ipakita po yung pong pagpapatotoo ng pong pagbabanta ng pangalang Pangulo sa Pangulo at sa kanya pong pamilya.